So, nag-try ako mag-invest sa mga EA, yung mga trading bots. And later sa video na to, kukwento ko ano yung nangyari, ano yung mga na-realize ko, and ano ba talaga yung hinahanap ko pala na na-realize ko sa mga EA. Kung pina-follow nyo yung channel ko, or yung The 30-Minute Trader, alam nyo na antay talaga kami sa mga bots. Pero ang hindi nyo alam is bakit? And ano ba yung reason bakit against kami sa mga bots? And ano ba yung reason kung bakit pwede naman siyang i-consider? So, yung pinaka-reason talaga bakit ayaw namin is, usually kasi, mga nag-i-invest sa mga bots is wala silang idea kung ano ba yung bot na yun. Magdodoble ba income ko ron? Long term ba yun? Short term ba yun? Gaano ba ka baba yung drawdown? Ano ba i-expect ko dito? Magkakaroon ba ako ng monthly income dito? So, usually talaga yung mga na-expect ng mga tao. Kumbaga may lalagay lang sila. Tapos, kubra na sila ng kubra, paldo ng paldo monthly. Pero, hindi kasi siya usually ganun. Kung nakakita ka man ng bot na ganun, sobrang congrats. Lalo nang sobrang consistent to. Pero actually, meron akong bot na ininvesta na consistent. Nung nag-invest ako biglang, mamaya kuwento ko sa inyo yan. So yun, na-realize ko na ang pinakakailangan talaga is alam mo yung hinahanap mo sa bot. Pareho kayo ng goal, pareho kayo ng risk appetite. In short, kailangan may idea ka pa rin talaga kahit papaano sa trading, sa risk management, sa trading plan. Hindi pwedeng walang idea tapos bahala na tapos kailangan mo ng monthly na income. Hindi siya ganun. So sige, umpisahan natin sa una kong experience. Meron akong friend na close. And matagal na siya sa trading industry. May team sila na nagtitrade. And sabi ko, matagal na to sa trading industry. Tapos, nag-sanib puwersa pa sila. So, ibig sabihin, sobrang lapit talaga. So, I decided na, sige, mag-i-invest ako. So, nag-try muna ako ng $1,000. Okay, ito, try ako $1,000. Ganda profitable naman sila Before kasi nun, nag-profit sila sa isang month ng 12%. Sabi ko, okay na okay ito. Then, nag-invest ako. So, ang nangyari, nung nag-invest ako is, ayun, natalo siya ng negative 29%, no? So, sabi ko, ayoko ng ganito, ilalabas ko na yung pera ko. So, isipin mo, kakapasok ko pa lang, tapos gusto ko na agad ilabas. And then, after nun, pagkalabas ko, umincome sila ng around 12%. So after 12% ng isang buwan, umincome ulit ng another 12%. So, ano yung lesson dito sa experience na to? Number one is, hindi talaga laging Christmas or birthday yung mga EAs or kapag hinahaluan nila ng manual trading, hindi naman birthday lagi ng mga traders. Pero ang tanong is, gaano ka ba ka-confident dito? Kasi pag hindi ka confident enough, para lang sa manual trading, no? Pag di ka confident enough sa strategy mo, magsa-strategy hop ka. Which is yung ginawa ko. Okay? Kasi, naniwala lang ako sa tao, sa sinabi lang niya, hindi ko alam kung anong strategy. So, nagpasok lang ako. So, hindi ganun kalalim yung confidence ko. Hindi ganun kalalim yung foundation ko dun sa EA na yun. So, therefore, ang nakuha ko lang is yung talo niya. And hindi ko na nakuha yung mga panalo. So, kailangan mo rin tanongin talaga, long-term ba habol mo? Gano'n ba kalalim na drawdown yung kaya mo lang? And then, pagka-invest mo, ano ba yung expect mo? Or isa ka rin ba sa pagka-invest mo, ano na, kung baka kalimutan na. Tingin na lang after 1 year. So, very important na kilala mo sarili mo and aligned dun sa EA or dun sa pinagkakapi mo yung goals mo. O, next naman ito, yung kay Mr. X Mirror Trade. Kilala nyo ba yun? Ayan. Nung nagsimula si Coach X, around last year, 2024, ang nangyari is sunod-sunod yung mga months niya na maganda. So, kung titignan nyo, nung nagsimula si Coach X ng May 2024, halos 4%, tapos, next nun is 1.2. Tapos, naging, ano ba to? 5.5%. And then, natalo ng negative 1.5. And then, 2, 3, talo ng 3. Yan. Kung titignan nyo, positive pa rin siya. Pero, never siya umabot ng negative 10% in 1 month. So, kung isa ka sa mga tao na ayaw mo nakikita nagdo-drawdown masyado yung account mo kasi gusto mo sobrang stable lang siya, pwede mo i-try yung kay Coach X. Pero syempre, kung hindi ganun ka taas yung risk, hindi ganun ka taas yung, wala siya masyadong downside, ang problema is, hindi rin siya masyadong aangat. No? So, syempre, huwag ka mag-expect na mababa yung drawdown, pero 50% per month yung profit. Walang ganun.
So, kung may upside, may downside. So, ganun din dito. Ayan, so nag 1.5 and everything. Tapos ito, nung year na to, ayan, negative 1, positive 2, then nag-positive 1.5, negative 1, then nag-negative 2. So, sobrang malilit lang yung volatility niya. Then, yung upside niya, siguro, tansya ko dito, by the end of the year, mga positive 5 to 10%. Yun yung magiging profits mo. So, kunyari, naglay ka ng $1,000 in 1 year, meron kang extra $100. So, maliit ba yun para sa'yo? So, kung maliit yun para sa'yo, baka kailangan mo ng mas aggressive pa or mas risky na investment. So, hindi ka para kay Coach X. Kung gusto mo talaga ng sobrang safe lang, gusto mo stable, and ayun, 5 to 10% or in a good year, siguro 15% na annual yield. Okay? So, yan. So, next naman natin is, ito. Hindi ko na lang pakita yung name. Pero, ayan, sa Vantage din siya. So, sobrang sikat din siya. Tapos, sunod-sunod talaga yung mga months niya na profitable. So, sabi ko, ayos to. Nakahanap na ako ng malupit talaga na EA. Malupit na passive income. So, syempre, naglagay ako ng $1,000. Then, ayun, nakita ko kasi, November 2024, 19%. December, 10%. January, 8%. Nung February, negative 5 or 6%. Then, nag-positive 22, positive 11, positive 18, positive 20. So, sabi ko, mag-invest ako dito. Sige, lagay ako $1,000 muna. Pero yun, syempre, hindi ko kalala personally yung nag-handle nito. Hindi ko alam kung anong strategy niya. Hindi ko alam kung ano talaga yung plano niya sa account na to. So, again, ang nangyari, pagka-invest ko, literal pagka-invest ko, nagkaroon ng negative 26%. And alam mo na ginawa ko after nun. Siyempre, in-out ko kagad. So, hindi pa ako nag-profit, in-out ko na kagad. Ngayong month, yan, negative 3% siya as of now. Pero kung titignan mo, sige, check natin. For sure, positive pa rin talaga yung portfolio niya. Ang nangyari lang is, sobrang bad lang ng timing ko. Tapos, in-out ko kagad, hindi na ako nakapaghintay na mag-break even ulit yung account ko. So, what I'm trying to say sa video na to is, number one is you don't invest blindly sa something na you don't understand. Kahit na gano'n pa ka-legit yan, kahit gano'n pa sobrang sinasabihan ka ng kaibigan mo na, sige, nag-invest ka, promise akong bahala dito. Hindi pa rin talaga pwedeng gano'n. Kasi naalala ko, may sobrang trusted friend din ako na sabi, invest ka lang dito, sure na sure to. So, syempre, nag-invest ako. Pero, ayun, scam pala, di ba? Pero, syempre, wala naman ako sinisisi. I mean, alam ko naman din na mataas talaga yung risk ng investment na to. So, in short, dapat alam mo yung pinag-investa mo. Okay? Alam mo na, for example, alam mo na, sige, mag-invest ako dito, alam ko sobrang risky na to. Pag natalo, ganun talaga. Okay? So, hindi pwede yung mag-invest ka, tapos magdadasal ka na puro upside lang. Okay? Sa investment, hindi siya ganun. Ito pa yung isang malapit na natutunan ko. Sobrang iba yung skill talaga ng pag-create ng pera. Maybe you have a job or you have a business. Sobrang iba siya dun sa investment. So, kung dun sa job mo, nahirapan ka, nag-struggle ka, or sa business mo, nalugi ka, nag-negative ka, ilang beses ka nagpalit ng business. Ganon din talaga sa investments. Meron din siyang learning curve. Hindi pwedeng sobrang bilis lang, no, na hindi porket magaling ka gumawa, magaling ka rin mag-multiply, hindi siya ganon. So, magkaibang skill talaga siya. Except na lang kung ano, no, sobrang low risk ka, ay mo talaga yung nag-risk ng malaki, tapos invest ka lang sa, hindi ko alam, sa S&P 500, ganyan. Ayun actually yung pinaka-inaano ng iba, no? Pinaka-pinupush ng iba. Kumbaga magtrabaho ka, galing mo sa trabaho mo or mag-business ka, tapos invest mo lang sa S&P 500, tapos wag mo na isipin. Yung iba yun yung sinasabi. Pero yung iba naman, syempre, gusto nila mas mabilis yung pag-multiply ng pera nila, gusto nila mas risky. So, depende sa yun. Malalaman mo yan lahat kapag nag-start ka na mag-invest. Kaya naniniwala din ako na hindi pwedeng magsisimula ka mag-invest kapag marami ka ng pera, hindi siya ganun. Kailangan yung investment mo directly proportional doon sa kinikita mo. So for example, kumikita ka ng 20, 30K a month, dapat ngayon pa lang, inaaral mo na paano mag-invest. Kasi kung matalo man yung investment mo, maliit pa lang siya. Unlike kapag kumikita ka na ng, let's say, 1M a month, diba? Tapos, yun yung sinave mo for retirement, tapos bigla ka mag-invest, bigla ka mag-business, ayun, sobrang delikado talaga. So, lahat naman kasi, pinaka-important is magsimula ka sa maliit. And again, investing, it takes skill. And then ngayon, meron akong tinatry na ulit. Kinausap ko na talaga yung pinaka-creator niya. Minake sure ko na naintindihan ko yung strategy. Minake sure ko na naintindihan ko yung mga possible drawdowns. So, dalawa yung investan ko. Isang sobrang safe. So, mababa lang yung return nun. Diba? Tapos, meron namang isa na aggressive.
na ang pinaka-loss mo is 50% of your total account balance. So, parang invest mo ay $500, $250 out ka na. Parang ganun. So, at least naintindihan ko na. And hindi ako magpapanik na bigla lang may isang talo. 'Di ba? Hindi ako biglang mag-withdraw. May plan na ako kung kailan ako magdadagdag, kailan ako mag-pull out. So, yun yung pinaka-importante talaga. So, yun lang para sa video na to. I think very short lang. So, at least nakwento ko na experience ko. Kasi naniniwala naman din ako na this can work. Mag-work talaga yung EA sa ilang tao basta naintindihan nila. And syempre, napaintindi ng creator ng EA na trading bot na yun. Kayo, nag-try na ba kayo ng mga EAs na yan? Kamusta yung naging experience nyo? Comment nyo naman sa baba. So, yun lang para sa video na to. Kita-kits tayo sa next. See ya!